Hi Generation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin ng isa sa pinakamalaking request dito sa ating YouTube channel. Ito ay ang GMR. Tatalakayin natin dito lahat ng tanong about sa GMR at ito pa talaga ay isang marangal na pagkakitaan o isa lang malaking scam. So ano nga ba ang GMR? Ang GMR daw ay isang pinakamalaking marketing company sa buong mundo, which is ang binabanggit nilang company ay itong GMR Marketing. So kiniklaim ng GMR na itong website nito ay connected sa website ng GMR. Ang tanong, totoo nga ba ito? Ang sagot po ay hindi. Ito ay false claim ng GMR, which is itong tinutukoy kong GMR ay itong gmr99.com. Wala pong impormasyon o ebidensya na magpapatunay na itong dalawang website nito ay connected sa company na GMR Marketing. Base nga sa GMR Marketing LLC, ang kanilang company name ay ginagamit ng mga scammer bilang isang GMR Marketing Group, GMR Marketing o GMR lang as a fraudulent scheme. So dito, malino na po na ang GMR ay isang scam o isang fraud. So yan pong information na yan ay may kita mo mismo sa GMR na website. Okay? Ngayon pag-usapan naman natin kung ano ba yung tingin ko sa platform na ito, itong GMR na 99.com. Para sa akin, ang GMR, nung nakita ko pa lang yung website nila, masasabi ko na ito ay isang malaking scam. So paano ko nasabi? So pag-uusapan natin dito yung mga red flag na nakita ko kung bakit ko nasabi na ito ay isang malaking scam. So unang red flag na nakita ko dito para masabi ko na ito ay isang malaking scam o fraud ay dahil ang paraan kung paano kumikita mga member dito ay tinatawag na decentive simulated activity. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ang decentive simulated activity po ay isang pamamaraan ng mga scammer kung saan ang task ay dinesign para magmukhang productive. Pero ang totoo, wala talagang tunay na ginagawa dito. Ang tanong, paano ka ba ikita dito sa GMR? Kung meron ka ng account dito sa GMR, pupunta ka lang po dito sa task. Then, ang gagawin mo lang is click mo lang to. Then, panoorin mo ng konti yung video. Then, meron ka makikita dito ng mga star, kapatid. No? Click mo lang yan, kahit ano dyan. Then, mapupunta na yung profit mo dito. Okay? So, ayan na, meron na akong 70, yung today's earning ay 20. So, tatapusin mo lang yung panonood mo ng video. Ganun lang kasimple, kapatid, na kumita dito sa pag-rate ng mga movie trailer. So, itong paraan ba na ito ay isang legit? Ang sagot po ay hindi. Sabi ko nga kanina, ito po ay tinatawag na decentive simulated activity. Ibig sabihin, gawa-gawa lang para masabi na productive ka kapalit ng binabayad sa iyo na pera o yung profit na nakukuha mo dito. Bakit ko nasabi na hindi ito legit, kapatid? Ano ba yung purpose kung bakit nagpaparate yung mga producer o yung mga mass media o yung mga entertainment company na mga movie trailer? Ang purpose po nito ay para sa market research, para malaman nila kung talagang malaki yung manunood ng movie na yon. Pwede din sa audience sentiment, ano yung masasabi ng mga audience, pwede din sa data monetization para makita nila kung gaano kalaking pera yung pwedeng makuha nila dito, o kaya naman pre-release ng hype ng isang movie, okay? Para i-hype yung movie na yon, okay? Para mas madami pang makakita at makapanood ng movie. Pero noon pa po ito ginagawa nung hindi pa patok yung social media. Ibig sabihin, meron po talagang tinatawag na rate to earn dati. No, back 2010 pa po yan to 2016, meron pong talagang ganyan na pagkakakitaan. Pero ngayon, halos wala na pong rate to earn na mga platform para sa mga movie trailers dahil sa social media. Mas malaki na kasi ang engagement sa social media kaysa magbayad sa mga rate to earn na mga platform. Sa GMR, masasabi ko na ito ay isang fake kasi unang-una dapat yung mga trailer ay hindi pa available sa lahat ng social media. Kasi ulitin ko, ginagawa po yung rate to earn para sa market research, sa audience sentiment, sa data monetization, o kaya naman sa pre-release ng hype. Ibig sabihin, hindi pa talaga available yung mga movie trailer sa market, o hindi pa available sa social media, o hindi pa available sa kung anong klaseng platform kasi tinitingnan pa lang kung gaano kalaking audience yung pwedeng manood ng movie na yon. Pero ang nangyayari kasi halos lahat ng mga movie trailer na nandito na mapapanood mo, na i-rate mo sa loob ng GMR, okay, ay nasa cinema na, kapatid, o tapos ng panoorin o ipalabas sa cinema. So ano yung purpose ng pag-rate
kung tapos nang ipalabas ang buong movie o matagal nang nasa social media yung mga trailer, kapatid. So, useless na po yan. So, pangalawang bagay kung bakit ko nasabi na fake ito, dahil wala itong totoong reference kung saan galing yung mga movie trailer na nandito sa loob ng GMR. Sa mga legit na movie trailer kasi na napapalabas o na makikita mo sa mga rate to earn na platform, back 2010 to 2016, connected po yan sa mga mass media o entertainment studio o producer ng mga movie. Ibig sabihin, makikita mo kung sino yung advertiser, like Sony ba, o Universal Pictures ba, o 20th Century Fox ba. Pero dahil malawak na yung social media sa panahon ngayon, yung ibang mga rate to earn na movie trailer ay connected na po dapat, okay, sa mga advertising platform katulad ng Google Ads, Facebook Ads o iba pang ad network. Pero dito sa GMR, walang reference ng advertiser. So dito sa GMR, yung mga trailer na nandito ay connected po sa media storage ng website nila. Okay, ibig sabihin, kinuha lang nila yung movie, inilagay dito sa storage ng website nila at ipopost dito sa loob ng GMR. Ibig sabihin, ang pinaka-source of income lang ng platform nito ay galing lang sa mga taong naglalagay ng pera o nag-i-invest ng pera sa loob ng platform. Paikot-ikot lang po yung ginagawa nila dito para kumita o yung mga taong unang nag-invest dito sa platform nito. Pangalawang sign na fake ang platform nito ay dahil ang reward system ay gawa-gawa lang. Wala pong malinaw na reward system base sa code ng platform nito dahil lahat ng function ng code na ito ay generic lang na hindi nagpapakita ng reward system na galing sa mga advertiser. Ang purpose lang po ng pag-click mo at pag-rate mo dito sa platform na ito ay illusion lang po para mapakita sa mga user na meron kang ginagawa para magkaroon ka ng profit. Wala po dyan tunay na external system na nagpapasa sa mga advertiser ng rate na ginagawa mo kuno. So yung mga makikita mong placeholder function po na dito sa website, katulad ng get rules, okay, ay mga simpleng logic lang po yan na umiikot sa platform. Wala po yung indikasyon na mga data mula sa pagre-rate na ginagamit ng mga advertiser para kumuha ng marketing o analytics. Okay? Wala po yan. Okay? So, lahat na ng code dito sa GMR, simpleng logic lang. Kumbaga, ibig sabihin, illusion lang, no, na pinapakita sa mga user para makita lang ng mga user na meron silang ginagawa kapalit nung makukuha nilang profit. Maliban sa fake ang rate na ginagawa mo dito sa loob ng platform nito, masasabi ko na ito ay kabilang po sa mga Ponzi scheme activity. No, paano ko nasabi? Dahil walang totoong advertiser sa platform nito at gawa-gawa lang lahat o fake lahat ng activity na gagawin mo dito, lahat ng profit mo dito ay galing lang sa'yo at sa mga taong bagong pasok na mag-i-invest sa platform na ito. Meron iba't ibang trabaho na pwede mong gawin. For example, kapag intern ka pa lang, wala ka pang ilalagay na pera dito, wala ka pang ipapasok na pera, wala ka pang i-deposit, pero pwede ka nang kumita ng daily task na 5 at yung per task mo ay 10 pesos. Ibig sabihin sa isang araw ay pwede kang kumita ng 50 pesos. Okay? Pero meron pong hangganan yan. Kapag VIP naman, isang taon mo na itong gagawin, kapatid, magde-deposit ka lang, mag-i-invest ka lang ng 1,500, araw-araw ka nang kikita ng 60 pesos. Okay? Sa loob po yan ng isang taon. Okay? Kapag VIP 2 naman, na magde-deposit ka lang dito, mag-i-invest ka lang dito ng 4,600, then araw-araw ka nang kikita ng 140 pesos. So, ganun lang kasimple, kapatid. So, habang lumalaki po yung VIP mo, tumataas din yung daily task mo at yung profit mo per task. Like for example, dito sa VIP 10, yung daily task mo na ay 800, tapos yung bayad sa'yo, yung profit mo per task ay nasa 400. Kung kukumpitin natin yan, 800 times 400, sa isang araw mo ay pwede kang kumita ng 320,000 pesos. Sign po yan ng Ponzi scheme, kapatid. So, dahil wala naman totoong advertiser, wala naman na fake naman yung mga ginagawa mo dito, kumbaga walang value yung pag-rate mo ng mga movie trailer dito, lahat ng profit mo dito ay galing lang din dun sa perang ipinasok mo dito kasama ng mga luma at bagong investor na naglagay ng pera dito sa loob ng platform. Hindi ibig sabihin na wala kang recruit ay hindi nagaling sa investor o sa mga bagong recruit
yung perang na nakukuha mo. May recruit ka man o wala, lahat pong profit mo dito ay galing lang sa mga taong naglalagay ng pera sa loob ng platform na ito. Ibig sabihin, hindi po ito sustainable kasi nakasalalay po ang tagal ng platform nito. Depende sa kung gaano kadami yung bagong papasok na maglalagay ng pera sa platform nito. Hindi ibig sabihin na kapag withdraw ka ng pera sa ngayon ay legit na, kapatid. Ito po ay hindi legit dahil fake lang po ang ginagawa mo dito para kumita at nakakapag-withdraw ka dahil marami ang mga bagong pasok na naglalagay ng pera sa platform nito. Pero kung mas malaki ang perang mawi-withdraw kaysa sa papasok na pera, dito na mangyayari yung paglalaho na lang sila na parang bula o magsasara sila at madami po silang may scam, okay? Dahil mas madami yung taong bagong pasok kaysa dun sa mga lumang tao, okay, na nag-invest dito. So wala po itong pinagkaiba sa RAP, sa RGA, sa Ecomoney, no, sa QBitScoop at iba pa mga scam na mga platform. Isa pang sign kung bakit nasabi ko na ito ay isang Ponzi scheme dahil po meron po silang pyramid activity na nangyayari dito para masustain po nila yung Ponzi scheme activity. Isa pang sign ng Ponzi scheme dahil po dito sa pyramid activity. Like for example, kapag ikaw ay nasa VIP 1, pwede kang kumita ng 180 pesos, 60 pesos, 30 pesos sa level 3, 60 pesos sa level 2, direct referral mo 180. At kapag nakapag-recruit ka ng tao na pumunta sa level 2, ito lang din yung kikitain mo sa mga recruit mo dahil ikaw ay naka-level 1 pa. Yan po ay sign ng Ponzi scheme dahil ang pinaka-strategy dito ay kailangan mag-invest ka dun sa pinakamataas na level. Kasi kung meron kang recruit na nag-invest na mas mataas dun sa level mo, hindi mo makukuha yung profit na gusto mo. Like for example, nasa VIP 4 ka pero yung recruit mo ay nag-invest sa VIP 5, okay? Hindi mo kikitain yung 19,560, ang profit mo lang ay 5,940. Sign po yan ng pyramid activity sa Ponzi scheme, kapatid. Hindi lang yan dahil maliban sa pagre-recruit, ay pwede ka rin kumita dun sa kita ng referral mo. Okay? Direct referral mo man o basta pasok sa level 3, okay? Kikita ka po ng 6%, 2% at 1%. So, unrealistic po yan. Too good to be true. At hindi po pwede maging legit yung ganitong klase ng reward system sa referral, okay? Hindi po ganito yung totoong referral system sa legit na mga platform. Ito po ay sign ng Ponzi scheme. No, para mabuhay ang isang Ponzi scheme, kailangan po ng ganitong klase ng earning activity talaga. Lahat po ng pagkakakitaan dito ay galing lang sa mga bagong recruit o sa mga bagong pasok na mag-i-invest sa platform nito. At doon sa mga lumang investor na patuloy na naglalagay ng pera sa loob ng platform at patuloy na nag-upgrade para kumita ng mas malaki. Maliban sa mga fake na Ponzi at pyramid activity dito sa loob ng platform, isa pang sign na para masabi ko na hindi legit ang platform nito ay dahil sa payment method. Once na mag-recharge ka, kapatid, lahat ng mga payment method dito, okay, Maya, GCash, ay hindi po tunay na payment authenticator. Ginagamit lang para maitago yung tunay po nilang pangalan. May kita mo na CloudPay Incorporation pero yung payment link, yung payment authenticator link ay hindi po tunay na GCash. Sign po yan na hindi legit yung platform, kapatid. Kasi sa mga legit na platform, kailangan nandito ay gcash.com. Tunay na authenticator o payment authenticator ng GCash. Same din yan once na pumunta ka dito sa Maya. Hindi tunay na payment authenticator ng Maya. Makikita mo yan. Ayan. Hindi po yan tunay na payment authenticator. Naipaliwanag ko na po yan kung ano yung risk na ginagawa mo dito once na gumagamit ka ng mga fake na payment authenticator. No? Iiwan ko yung link kung saan mo mapapanood yung mga possible risk kapag gumagamit ka ng mga fake na payment authenticator ng GCash at Maya. So yan po yung mga nakita kong red flag para masabi ko na ang GMR na connected sa platform na ito sa mga website na ito ay isa pong fake task o Ponzi scheme at pyramid activity. Yan po ay kailangan nating iwasan dahil kumikita ka nga dito sa ngayon, pero sa bandang huli po, ang pinapayaman mo dito at tinutulungan mo dito ay yung mga scammer na nasa likod ng platform nito. Ito po ay hindi magandang gamitin at hindi magandang i-promote sa mga tao. Ngayon,
ikaw naman yung tatanungin ko, kapatid, ano ba yung masasabi mo sa platform nito? Ikaw ba ay naniniwala na ito ay isang legit na platform dahil kumikita ka kahit na sinabi na ng tunay na GMR na ito ay isang fraud? So magkano ba yung kinikita mo dito? Okay? O isa ka sa mga naniniwala na ito ay isang malaking scam? So comment po sa baba ng video na to kung ano yung masasabi mo sa platform nito para malaman ng mga makakapanood ng video kung ano yung opinion mo sa platform nito para makatulong ka sa kanila kung papasok ba sila o gagamit ba sila ng platform nito o hindi. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Anto. Bye-bye!